Noong taong 1906, mahigit sa 100 taon na ang nakakalipas, ay may isang nakakakilabot na pangyayaring nabalita sa buong mundo. Ito ay pangyayaring naganap sa isang maliit na bayan sa Africa. Ang kwento-kwento ay may 16 na taong gulang daw na babae na parte ng St. Michael's Mission sa Africa ang nakipagkasundo sa dyablo. Hindi malinaw kung paano niya to ginawa at bakit niya to ginawa. Pero ang laman ngayon ng video na to ay ang kwento ni Clara Hermana Celeste. Marami na tayong mga kwentong napanood at napakinggan, mga pangyayari at patungkol sa mga taong sinasapian ng demonyo. Pero malamang sa malamang ay marami pa sa atin ang hindi nakakarinig ng kwento na to. Malamang dyan ay marami din sa atin ang hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng pangyayari at mga kwento. Pero subukan lang natin pakinggan yung mga impormasyon na maririnig natin sa kwento na to at kayo nang bahalang humusga kung sa tingin nyo ay may sapi ba talaga ng demonyo si Clara Hermana Celeste. Dahil may mga bagay na sinabi siya na imposible niyang malaman, mga impormasyon na iilang tao lang ang nakakaalam. Ang ilan sa mga bagay na nalaman ni Clara ay yung mga kasalanang kinumpisal ng mga tao sa mga pare. Kaya naman yung mga tao na to ay binalikan yung mga paring pinagkumpisalan nila at doon lang din nila nalaman na yung ilan sa mga paring pinagkumpisalan nila ay patay na bago pa man ipanganak si Clara. Kaya't imposibleng malaman ni Clara yung mga impormasyon na yun. Yan ang ilan sa mga bagay na nagpakumbinsi sa mga madre at mga pare na meron nga talaga siyang sapi ng demonyo. Ang kwento ni Clara Hermana Celeste ay isa sa mga kwentong magpapaalala sa atin na kung naniniwala tayong may Diyos, dapat naniniwala rin tayong may demonyo. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong 1892 ay may 2 taong gulang na batang dinala sa simbahan ng St. Michael's Mission sa Natal, South Africa. Ang sabi ng mga madreng nagdala dun sa St. Michael's Mission, yung bata doon na to ay pinanganak noong 1890. Yung mga magulang niya ay mga patay na. Yung tatay niya ay namatay sa minahan, habang yung nanay niya naman ay nawala sa kaguluhan sa lugar nila. Hindi malaman kung buhay pa ba yung nanay nito o patay na. Ang orihinal na pangalan ng bata na to ay Celeste Amina Embala. Inampon siya ngayon ng mga madre ng St. Michael's Mission na ang mga madre na to at mga paring kasama nila ay nagmula pa sa Europa. Ang misyon nila noon sa Africa ay palaganap ang pananampalataya at paniniwala ng Katolisismo. Sa paglipas ng mga buwan, nung lumalaki na yung batang si Celeste, ay pinalitan nila yung pangalan nito. Bagay na regular nang ginagawa sa mga batang inaampon noong mga taon na to. Ang ipinangalan sa kanya ay Clara Hermana Celeste. Ang pangalang Clara ay kinuha nila sa pangalan ng Saint Clare na ang ibig sabihin ay ilaw, Hermana na ang ibig sabihin ay sister, at Celeste na kinuha naman sa orihinal niyang pangalan. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Clara na ang kasama lang ay mga pare at mga madre sa simbahan. Araw-araw ay palagi siyang nananalangin sa simbahan. Lumaki siyang masunurin, mahinahon, matalino, at halos lahat ng mga bagay na ginagawa niya at iniisip ay patungkol lang sa simbahan. Ang usap-usapan pa nga ng mga madre at mga pare, kaya siguro nabuhay yung bata na to sa kabila ng matinding kaguluhan sa lugar nila nung pinanganak siya, ay para maglingkod sa simbahan. Hindi na rin nila makitaan ito na mamumuhay pa sa labas ng simbahan kung sakaling may aampon man sa kanya. Binigyan nila ng pagkakataon si Celeste na kung gusto niya bang manatili sa simbahan o magpaampon at magsimula ng bagong buhay na may pamilya, pero palagi nitong pinipili ang simbahan. Sa paglipas ng mga taon ay patuloy lang siyang tumutulong sa St. Michael's Mission, kaso nagsimula silang magkaroon ng problema nung nagdadalaga na siya. Nagsisimula na siya magtanong sa mga pare at mga madre na kaklose niya kung ano bang tunay niyang pangalan, sino yung mga magulang niya, anong pangalan ng mga to, at kung anong nangyari sa kanila. Mga bagay na hindi nila pwedeng sabihin hanggat wala silang pahintulot ng mga pare.
Hindi naman ito nagagalit o nangungulit, pero bigla na lang ito magtatanong patungkol sa mga bagay na to. Hanggang sa nung naging 15 taong gulang na siya, ay nagsimula na itong maging tahimik. Hindi pala kwento, hindi para tanong, basta't hindi na lang ito nagsasalita. Ang kaso nga lang, nung sumunod na taon, 1906, ay nagsimula na magbago talaga yung ugali nito. Noong una inisip lang nila baka parte ito ng pagdadalaga niya, pero nagiging magagalitin ito, nagiging hindi pala usap, laging nasa kwarto niya lang, pero ginagawa niya pa rin naman yung mga gawain niya sa simbahan. Palagi siya naglilinis mag-isa, ayaw niya na may kasama, hanggang sa dumating yung araw na nagkaroon na siya ng mga kaaway sa simbahan. Nagsimula ito nung isang araw na may pumasok na babae sa simbahan. Hindi pa man ito nakakaupo o nagsisimulang magdasal, ay sinabihan na kaagad siya ni Celeste na imbis na ihingi mo ng tawad yung ginawa mong pagnanakaw, ay ibalik mo na lang yung bagay na ninakaw mo, tsaka ka bumalik dito. Gulat na gulat yung babae na to una, dahil hindi niya namang kilala si Celeste. Wala ring nakakaalam nung pagnanakaw na ginawa niya. Hindi niya rin alam kung paano nalaman ng babae na to yung bagay na ipapanalangin niya. Ang ginawa ng babae na to ay hindi na ito nagsalita dahil sa pagkakagulat, at naglakad na lang ito papalabas ng simbahan. Mula noon ay hindi na ulit nakita yung babae na yung bumalik sa simbahan ng St. Michael's Mission. Nakarating ngayon sa mga madre at mga pare yung pangyayari na to. Tinanong ngayon nila si Celeste bakit niya to nagawa. Natakot tuloy yung babae na yun at hindi na ulit bumalik sa simbahan. Pero ang sabi ni Celeste sa kanila, imbis na tanungin niyo ako kung bakit ito ginawa, ang dapat na itanong niyo kung paano ko nalaman yung iniisip ng babae na yun. Sinubukan siya tanungin ng mga pare at mga madre. Hindi niya naman ito sinasagot. Pero ang isa sa mga pinakatampok na pangyayari sa simbahan ng St. Michael's Mission sa Natal, South Africa, ay nung may babaeng pumasok sa simbahan na to. Pangalanan na lang natin yung babae na to na Aleta. Pagpasok nito ni Aleta doon sa simbahan, ay nakita niya si Celeste na nagwawalis. Si Aleta ay madalas na nagsisimba sa simbahan ng St. Michael's Mission. May kilala na rin itong mga madre. At nung sinabihan niya na nga si Celeste kung nasaan si Father Erasmus, nung una ay patuloy lang ito nagwawalis at hindi siya pinansin. Siguro hindi siya narinig, kaya't sinabihan niya ito ng pangalawang beses. Tinanong niya kung nasaan si Father Erasmus. Nung pagkakataon na to ay tumigil si Celeste sa pagwawalis. Tumingin sa kanya, pero yung mukha ni Celeste ay galit na galit at nanlilisik yung mga mata nito. Gulat na gulat si Aleta sa nakikita niya. Hindi pa man nakapagsasalita si Aleta o nakapagtatanong kung bakit galit na galit si Celeste, ay nagsalita na si Celeste na iwanan mo na lang yung asawa mo imbis na ikumpisal mo yung pagtataksil mo sa asawa mo. Total, yun naman yung sagot na gusto mong marinig sa pare. Ang nakakakilabot pa dito ay nakangiti na si Celeste habang sinasabi yung mga salita na yan. May iilang mga tao noon na nagdadasal sa simbahan, kaya narinig nila at nakita yung pangyayari na to, kaya't hindi na iwasan na kumalat yung kwento. Hanggang sa nakarating na nga ito kay Father Erasmus na siyang paring nangunguna sa St. Michael's Mission sa Natal, South Africa. Napag-alaman din nilang totoo nga yung sinasabi ni Celeste. Iniwan ni Aleta yung asawa niya at sumama sa lalaki niya. Hindi malaman ng mga madre, mga pare, maging ng mga taong nakatira sa paligid ng simbahan kung paano nalaman ni Celeste yung mga impormasyon na to. Sinubukan nila itong tanungin, pero hindi ito sumasagot. Sa paglipas ng mga buwan, ay nanatili lang si Celeste sa kwarto niya. Hanggang dumating na nga yung araw ng July 5, 1906, araw kung kailan bigla na lang pumasok si Celeste sa opisina ni Father Erasmus. Gulat na gulat yung pare dahil nakangiti pa si Celeste nung pumasok siya ng kwarto. Ang sabi ni Celeste ay gusto niya daw magkumpisal. At dito niya na nga inamin na meron siyang kasunduan na ginawa sa mga demonyo. Hindi niya sinabi kung anong kasunduan yung ginawa niya, kung paano niya to ginawa, ano yung kondisyong ginawa niya at sinabi niya, at anong kasunduan ang sinasabi niya na ginawa niya sa demonyo. Pero ito lang yung natatanging paliwanag kung paano niya nalalaman yung mga kasalanan ng mga taong nasa paligid niya. Maging yung mga kasalanan sa nakaraang buhay ng mga madre bago sila maging madre. Sa kabila ng mga bagay na to ay marami pa rin mga taong hindi naniniwala sa mga ginawa ni Celeste. Dahil ang sabi nila ay hindi naman daw nila ito nasaksihan. Baka kwento-kwento lang to para paniwalain yung mga taong lalong magsimba. Si Celeste ay bihira nang lumabas ng kwarto niya. Hindi na rin siya naliligo, naglilinis ng katawan,
Kaya naman hindi naiiwasang napagkikwentuhan siya ng mga madre sa loob ng simbahan. At isang beses habang nangyayari ito, nagkikwentuhan yung mga madre patungkol kay Celeste. Dahil nagtatanungan sila kung saan ba daw talaga nagsimula si Celeste, sino nagpaampon sa kanya, anong tunay niyang pangalan, at nasaan yung mga magulang niya. At habang pinagkikwentuhan nila to, ay lumabas si Celeste sa kwarto niya habang kumakanta. Humuhuni-huni lang ito, hindi nila maintindihan kung may sinasabi ba siya mga salita. Hanggang sa humarap si Celeste sa madring may pangalan na Josephine, na siya nagkikwento sa ilang mga baguhang madre patungkol sa kung paano nila naampon si Celeste. Ipinagsasabi rin ng madring si Josephine yung patungkol sa pagkamatay ng mga magulang nito. Kaya't hindi nakapagtataka na si Celeste ay humarap kay Josephine. Humuhuni-huni lang si Celeste habang nakatitig kay Josephine habang nakangiti. Sabay nagsalita itong, "Bakit ka nagnanakaw sa bahay ng Diyos?" Si Josephine ang humahawak ng finances ng simbahan. Nung chinek nga ito ng mga pare, ay may mga kulang ang pera sa mga donasyon na natatanggap nila. Gayunpaman ay pinagsabihan na lang nila to dahil umamin din naman sa mga kasalanan niya. May isang madre dito na hindi naniniwala sa mga kakayahan at mga nagagawa ni Celeste. Ang sabi ng madre na to, siguro kasabwat ni Josephine si Celeste, kaya alam ni Celeste yung mga ginagawa nitong pagnanakaw sa pera ng simbahan. Pinatawag nila si Celeste sa opisina ni Father Erasmus kasama yung mga madre at tinanong nila to kung may kinalaman ba to sa pagnanakaw doon sa pera. Hindi sumagot si Celeste sa tanong ng pare. Ang ginawa ni Celeste ay ngumiti siya at humarap dun sa madre. Madring hindi naniniwala sa kakayahan niya. Parehong madring nagsabi kay Father Erasmus na baka may kinalaman si Celeste sa pagkawala ng mga pera. Ang sabi ni Celeste sa madre na to, "Kamusta na kaya yung sanggol na lalaking iniwan mo sa Germany? Bakit ka umaastang banal-banalan sa simbahan?" Dahil sa sinabi na to ni Celeste ay nag-imbestiga yung simbahan. At dito napag-alaman nila na nanganak nga ito ng sanggol na lalaki sa Germany bago siya nagmadre. Impormasyon na imposibleng malaman ni Celeste. Naging bayolente na ito mula noon. Kaya naman naisip ng mga pare na magsagawa na ng eksorsismo. Dahil sigurado silang walang sakit sa pag-iisip si Celeste, kundi may sapi talaga ito ng demonyo. Sinusubukan nilang kumbinsihin si Father Erasmus na gawin ito. Pero nagdadalawang isip pa siya. Hanggang sa dumating na yung punto na siya na mismo yung nakakita ng kakaibang kinikilos ni Celeste. Ito ay ang isa sa mga pinaka nakakakilabot na nangyari sa simbahan nila. Madaling araw nung nagising si Father Erasmus ay may narinig siya mga aligasgas sa simbahan. Sa parte ng simbahan kung saan sila nagmimisa, may mga upuan, may mga kandila at malawak yung paligid. Kaya naman sinilip niya to sa kilabot niya ay nakita niya si Celeste na gumagapang ng napakabilis na paikot-ikot sa mga upuan. Na akala mo'y isang insekto ito na mayroong maraming mga paa. Kinabukasan ay kinausap niya na kaagad yung mga kasama niyang pare na magsagawa na talaga ng eksorsismo. Kadalasan bago sila magsagawa nito ay kailangan nila ng permission sa mga nakatataas sa kanila. Pero dahil sa mga ebidensyang meron sila, ay isinagawa na kaagad nila ito kasama yung mga pare at mga madring kasama nila. Nung pinuntahan nila si Celeste para dalhin ito sa lugar kung saan sila magsasagawa ng eksorsismo, ay hindi nila to makita. Medyo malawak yung dormitoryo nila at hindi nila to makita kahit saan. At nung sinubukan nila mag-ikot sa simbahan, dito nila nakita si Celeste. Nakaluhod ito sa harap ng altar. Nananalangin ito sa mga salitang hindi maintindihan. Masyado siyang mabilis magsalita. May malalim na boses, pero napakahina lang nito. Sinubukan nila tong itayo, pero hindi nila magawa. Hanggang sa marami na silang nagtulong-tulong para maitayo si Celeste. Bagaman payat lang ito at maliit, pero hindi nila magawang igalaw yung pagkakaluhod nito. Hanggang sa paglipas ng ilang mga minuto nung natapos na itong manalangin, ay sumama na ito sa kanila. Yung unang eksorsismong ginawa nila ay parang walang nangyari. Sinasabayan lang nito yung mga salitang sinasabi ng pare. Sumisigaw ito sa mga lingwaheng hindi nila maintindihan at sa mga boses na alam nilang hindi kay Celeste. Dahil yung mga boses na narinig nila ay puro mga panglalaki.
Ang ginawa ni Father Erasmus ay humingi siya ng tulong sa mga paring nasa Africa na nagsasagawa talaga ng eksorsismo. Agad naman pumunta yung mga pari na to na umabot sa mahigit 100 mga katao ang dumating. Kasama dyan yung ilan sa mga madre na galing sa iba't ibang lugar. At sila ang mga nakasaksi sa ikalawang beses na eksorsismo kay Celeste. At dito nila nasaksihan yung mga kakayahang gawin ni Celeste. Nakapagsasalita ito ng iba-ibang mga lingwahe na tuloy-tuloy sa iba't ibang mga boses. Ang ilan sa mga lingwaheng nagamit niya ay German, French, Polish, Norwegian at ilan pang mga lingwaheng ni isa sa kanila ay walang nakakaalam. Ang nakapagtataka pa dito ay alam ni Celeste kung sino yung nakapagsasalita ng mga lingwahe na to. Nung sabay-sabay na sila nagsalita ay nagsimula na magsisigaw si Celeste gamit ang ibang boses at sinasabing akin ang katawan ng bata na to. Meron kaming kasunduan kaya't hindi nyo siya pwedeng bawiin sa akin. Pero makalipas ang ilang oras na tuloy-tuloy na pagbabasa nila sa Biblia, gamit ang iba't ibang lingwahe, ay sumigaw si Celeste ng napakalakas hanggang sa nawalan siya ng malay. Kinabukasan, September 13, 1906, ay nagising si Celeste nang hindi niya malang nalalaman kung anong nangyari sa kanya. Puro sugat yung katawan niya, hinang-hina siya, at yung damit niya ay nakadikit sa balat niya na kung tatanggalin ito ay maisasama yung mga balat niya. Kaya naman pinabayaan lang nila to hanggang sa paglipas ng ilang mga linggo ay natuyo na yung damit niya at unti-unti nang natatanggal sa balat niya. Naanimoy parang balat na nakadikit sa balat niya. Sa paglipas ng mga araw ay naging normal na si Celeste. Naging malinis na ito sa katawan, naging masipag sa simbahan, pero hindi ito lumalabas ng simbahan nila. Ginagawa niya na ulit yung dati niyang gawain sa loob ng simbahan. Naglilinis, nagwawalis, at maayos na rin siyang kausap. Nung sumunod na taon, 1907, January, ay nakakita na naman ng ilang mga senyales yung mga pari at mga madre na para bang bumabalik na naman yung mga demonyo sa katawan ni Celeste. Nagsagawa ulit sila ng eksorsismo at tuluyan na nga itong gumaling. Sa paglipas ng mga taon ay normal nang namuhay si Celeste sa simbahan. Ang kaso nga lang nung 1912, 22 taon si Celeste noon, ay namatay siya sa tuberculosis. Ang sabi ng iba ay nagkaproblema daw siya sa puso, pero ayon sa ilang mga doktor ay tuberculosis talaga ang ikinamatay nito. Paglipas ng ilang taon nung namatay si Celeste, ay kasabay nito ang paghiwa-hiwalay ng mga madre pabalik sa kanilang mga lugar, kung saan pinagpatuloy nila yung serbisyo nila sa kanilang mga simbahan. At dahil na rin dito ay nagsimula na rin pagkwentuhan sa iba't ibang bansa yung nangyari kay Celeste. May ilang mga reporter ang nag-imbestiga sa pangyayari na to. Ang ginawa nila ay pumunta sila sa Natal Africa at nakausap nila si Father Erasmus, na kung saan yung pari na to mismo ang nagkumpirma na totoo lahat ng mga nangyari kay Celeste. Nabasa nila yung mismong diary ng pari na to na isinulat niya nung parehong araw na gumaling si Celeste. Pero hindi dito na kontento yung mga investigador na to. Ang ginawa nila, pinuntahan nila yung mga madre sa iba't ibang lugar kung nasaan man sila para kumpirmahin yung kwento ni Father Erasmus. Pinasulat nila sa papel yung mga to. Bagaman hindi na sila nakakapag-usap sa isa't isa, ay nag-match lahat ng mga kwento nila. Ang ilan pa nga sa sinulat nila ay lumutang daw si Celeste habang ginagawa yung eksorsismo, na kinumpirma din ng ilang mga pare na galing sa iba't ibang bansa. Kasama dyan yung mga pari sa Germany, sa Poland, at gayon din sa France. Hanggang ngayon, yung simbahan kung saan naglingkod si Celeste, lugar kung saan din sila nagsagawa ng eksorsismo, ay nakatayo pa rin sa Natal, South Africa. Bagaman mahigit sa 100 taon na ang nakakalipas, ay hindi pa rin naiiwasang pagkwentuhan ito ng ilang mga tao doon sa lugar. Ang hindi lang nila nalalaman hanggang sa ngayon ay kung anong klaseng kasunduan kaya ang ginawa ni Clara, Hermana Celeste, sa mga demonyo. Anong kapalit, anong kondisyon, at anong pangako sa kanya. Mga bagay na hindi na natin malalaman. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys, at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.